so this is our special reading. Episode 3757, 3758, and 3759. So, gagamit tayo dito ng tarot. Okay? So, alamin natin, kukuha tayo dito ng 3 sa tarot kung ano ba yung mangyayari, no, sa tinutukoy niya or tinutumbok niya sa daily reading. And please do follow, like, and share yung bago kong page. Yung link is nasa bio. At sa gustong mag-book ng full private reading, message lang po kayo. May reading po tayo na from January to December. Isa-isahin natin kung gusto nyo. Mag-book lang po kayo. Okay? So, una, the 8 of Pentacles. Ito talaga yon. Pangalawa, the Chariot. And then beginning. And the third one, ay, the 9 of Cups. Ang ganda ng mga baraha. Oo, mantakin mo yung meaning nun. So, ibig sabihin, lahat ng tao, ito yung hinihiling. Magkaroon ka ng blessing. It's either galing sa negosyo mo, sa trabaho mo, pinag-ipunan mo, pinaghirapan mo. Ito yun. Pinag-iisipan mo ano bibilhin mo, saan mo gagamitin, di ba? And then, yung pangalawa, which is the Chariot. Ito yung mga bagay na gusto mong matapos para makapagsimula ka sa panibagong plano mo for 2025. At yung umaasa ka na sa 2025, lahat mapu-fulfill mo. And which is the 9 of Cups. Ito yun. Lahat ng tao, ito yung gusto. Diba? Kung marami man tayong problema sa buhay, kailangan natin magtrabaho, magbanat ng buto, mag-ipon, magbayad, para matapos ang lahat ng problema at makapagsimula ng panibagong buhay. At sa pagsisimula, ito yung bagay na gusto natin unti-unti makakamit natin, no? Makakamtan natin yung mga pangarap natin. So, ibig sabihin dito, 8 of Pentacles, Pentacles kasi is years. So, it may take 8 years, and then, yung Chariot is literal 7, and then yung 9 of Cups, ibig sabihin 9 weeks. So, 8 years and 9 weeks. So, kung pasok kayo sa mga ganitong problema, na 8 years and 9 weeks na, ibig sabihin, binibigyan kayo ni universe ng go signal na tapusin nyo na yung problema nyo para makapagsimula kayo. So, kung 8 years na kayong up and down yung takbo ng buhay, 8 years na kayong away ng away at hindi nagkakasundo, walang respeto, walang formality ang lahat-lahat. Kasi hindi naman ibig sabihin kapag ikinasal ka, formal na yun. Hindi. Kasi maraming mag-asawa na sa mata ng ibang tao, okay sila. But deep inside, kapag magkasama sila sa loob ng bahay, ando doon yung sumbatan, turuan ng pagkukulang, pagkakamali, expenses, pag-aalaga sa mga anak, sisihan, blame game, andun yun. So, kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon, tigilan mo, no? Yung unang solusyon dyan is magpa-reading ka para alam natin kung natural ba na problema yan or baka binigyan ka ng problema ng mga taong galit sa'yo para masira kayong lahat. Ganun yun. Okay? So, you have to put into consideration na kapag nagsimula kayo at may mga taong hindi masaya, gagawa talaga sila ng hakbang na ikakasira ninyo. So, ito yung hinihiling din nila na magtatagumpay din sila. So, kung ayaw nyo na magtagumpay sila, magpalagay kayo ng protection ritual, magpa-reading kayo, or magpa-cleansing kayo. Okay? So, please do follow, like, and share po sa new page ko. Andyan sa bio ko yung link. And then, gagawa tayo ng paraan na makapag-live ako. Hindi bukas, but on the next year na. Kasi, fully booked talaga when it comes to ritual and then home services. Kasi yung mga suki ko, taon-taon ganun. Nagpapa-cleansing, nagpapa-ritual, nagpapa-card read. So, kung kayo din, ganun din. Kung gusto nyo ipa-card read yung anak nyo, pamilya nyo, negosyo nyo, sabihin nyo lang po. Para alam nyo kung kailan malulugi, kailan uunlad, kung dapat pa bang i-continue, kung dapat pa bang asahan. Dahil kung hindi, huwag kang magsayang ng panahon, huwag kang magsayang ng pagkakataon, di ba? Mas maganda pa rin
na may basis ka kung kailan ka maglalabas ng pera, kailan hindi. May mga ganun sa buhay, okay? So, proceed tayo sa English episode po natin. At, ito na yun eh. 5 araw na lang, tapos na ang 2024. So, kung ayaw nyong maranasan ng mga anak nyo, ayaw nyong danasin pang muli sa 2025, yung nangyayari sa 2024 ninyo, maniwala kayo. Lagi nyong pinagsasabi, give and take. Yes, it is give and take. Give and take sa Diyos, sa tao, tao sa Diyos. Tao sa ibang tao, tao sa ibang hayop, tao sa mga bagay, bagay sa mga tao, etc. Ito yun. Give and take. Kasi si karma, balance din. So, kung hihiling ka sa Diyos ng 100 piso, kailangan 110% ang paniniwala mo na ibibigay niya sa'yo yan. Pero kung hihiling ka sa Diyos ng 1,000, tapos tutulong ka lang ng 5 piso sa kapwa mo dahil gusto mo mag-ipon at yumaman, tapos natisod ka sa dulo ng daan, nasagasaan ka, wala na, di ba? So the most important thing and the point right there is, kung may pagkakataon kang tumulong, gawin mo. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos na lahat ng humihingi ng tulong, tulungan mo eh. Mararamdaman mo kung sino yung totoo at sino nagsisinungaling. At kapag humiling ka ng magandang relasyon, kailangan mabuting tao ka din. Kapag humiling ka ng mabuting karelasyon or asawa, ka-live-in or boyfriend or girlfriend, kailangan panindigan mo din. Kasi it takes always two to tango. Sa relasyon, talagang ganun. So kung hindi mo kayang tumbasan kahit man lang 80%, ipakita mo totoo ka. No? Wala talaga. Yan yung pinag-uusapan dito, yun direct yan ha. Kapag hindi ka kinulam, binarang, sinumpa at ginayuma. Dahil yung mga tao, kapag hindi ka kayang saktanhan ng harapan, idadaan ka sa ritual, ipapabarang, ipapakulam, ipapagayuma, lalong-lalo na kung gusto nila ang pera, gagayumahin ka sa pera. Kung gusto nilang mahal mo, gagayumahin nila sa pag-ibig ang mahal mo. Kung gusto nilang mawala lahat ng pinaghirapan mo, wala, tatapunan lang ng gayuma yan para mawala lahat. Magkasakit ka, malasin ka, magkasakit mga anak mo, asawa mo, ikaw, lahat-lahat. Magtataka ka sa dami ng ginawa mong kabutihan kung bakit pa yan nawawala. Dahil may mga tao na ayaw lumaban ng patas. Okay? So, proceed tayo sa English episode natin. Book lang po kayo sa full private reading. Maraming salamat po.